In this video, trading tips ulit tayo. We will talk about some common chart patterns na makikita natin sa chart. Importante ba talaga na malaman natin ito at bakit nga ba siya nabubuo? Ipapaliwanag natin yan sa video na ito at malalaman nyo din na hindi necessary na kabisaduhin nyo lahat ng chart pattern sa market, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Kasi nung bago pa lang ako sa pag-aaral ng technical analysis and chart pattern, nabasa ko yung libro na Encyclopedia of Chart Pattern. At napakadaming chart pattern doon na hindi ko na matandaan at iilan lang doon yung madalas kong nakikita sa chart. So I will discuss some of the common chart pattern that could potentially help you to level up your trading game. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Hindi ba kayo nagtataka bakit nabubuo ang mga chart pattern? Anong magic ba ang nasa likod nito? Nagwo-work pa din ba ang mga chart pattern sa panahon ngayon? Yan yung mga tanong na karaniwan nanggagaling sa mga newbie. At kahit hindi nila ito nauunawaan, tinitingnan pa din nila ito kasi ginagamit ito ng maraming traders. Well, ang mga chart patterns, kaya ito nabubuo kasi ito yung representation ng collective behavior ng mga market participants. Although technology is changing, pero yung human emotions like fear and greed, hope, overconfidence, etc. hindi yan nawawala sa tao. At itong mga emosyon na ito ang madalas nakaka-impluwensya sa pagbili at pagbebenta ng mga traders and investors. At ang behavior na ito ng mga tao ang nagiging dahilan kung bakit merong repetitive price movements na makikita sa chart. They are forming a recognizable patterns. Parte ito ng human nature natin na mananatiling constant regardless in technology or market advancement. Kaya nga kung babalik tayo sa mga chart patterns 100 years ago, kahit anong market pa yan, merong mga recognizable pattern na makikita pa rin natin ngayon. Although, sabi ko nga kanina, hindi natin kailangan alamin lahat ng mga ito. We just need to recognize yung mga common patterns. Meron dalawang key types of chart patterns, ang continuation patterns and reversal patterns. So unahin natin i-discuss ang continuation patterns. Ito yung pattern na nagsasuggest na yung current trend is likely to continue after a brief consolidation period. Ang mga pattern na ito ay nabubuo when the market pauses temporarily, kung saan nagiging balance yung sentiment between buyers and sellers. Ang number one example natin dyan ay ang ascending triangle. Ito yung uri ng bullish pattern na merong resistance area sa itaas with a rising bottom. Indikasyon na paunti-unting dumadami ang buyers, they are willing to buy at a higher price na mas mataas ang chance na mauwi sa uptrend breakout. So meron tayong example dito ng ascending triangle sa 4-hour time frame ni BTC. And take note, common mistake ng mga newbie nakaka-discover lang ng ascending triangle ay naghahanap sila ng perfect ascending triangle. Katulad ng gusto nilang makita yung perfect alignment ng linya ng line sa wick or dapat hindi lalagpas sa line kasi hindi na siya ascending triangle. Well, ascending triangle is just a visual representation of a pattern. Ang kailangan natin makita ay meron siyang consecutive higher low and some resistance above kasi nagko-consolidate siya sa area. Hanggat walang invalidation ng swing low dito, it's considered a higher low. At same, dito sa taas, hindi natin kailangan makitang pantay talaga yan kasi it's a resistance area. Kahit hindi nga tayo maglagay ng linya dyan, we can still consider that as a bullish price action. And by the way, although sinasabi natin na bullish price action ang ascending triangle, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. We have to look for the whole market structure of the chart at hindi umasa sa chart pattern alone. Ang kabaliktaran naman nito sa bearish ay ang descending triangle. Dito naman nagko-consist siya ng consecutive lower high. Then merong support sa ilalim, there are some buyers, and most of the time, nagre-resulta siya sa price drop. Madalas kong maobserbahan yan kahit sa lower time frame, although hindi siya part ng trading strategy ko, pero knowing that we can anticipate the price action and we can position accordingly. Other example of continuation pattern ay ang symmetrical triangle. Same with ascending triangle and descending triangle, continuation pattern siya. Katulad nitong example natin, actually kapag nabubuo ito, it's a balanced price action. Hindi katulad ng ascending and descending triangle, merong mas nakalalamang.
Dito sa symmetrical triangle, wala. So consolidation stage lang talaga siya. Katulad nitong example natin, the trend is uptrend at yung breakout na nangyari sa kanya after the formation, pataas pa din. Isa pang common continuation pattern ay yung flags. Yung mga bear flags and bull flags. So honestly, hindi ko ito masyadong pinapansin. Ang mga flags na yan, tinitreat ko lang siya as a normal retracement. Pero madalas din natin sila makikita sa chart. Pumunta naman tayo sa mga common reversal pattern. Ito naman yung mga uri ng chart pattern na nag-i-indicate sa pagbabago ng direksyon ng trend kapag naabot na nito yung point of exhaustion. Darating kasi ang panahon kahit gaano pa kahaba ang itinakbo ng price, magbabago ang trend nito from uptrend to downtrend and from downtrend to uptrend or mapunta sa moving sideways muna. Madami din ito pero let's just discuss the common pattern na madalas nyo din makikita sa chart. Number 1 is head and shoulder. Every trader, newbie man yan or matagal na, siguradong alam to. A bearish reversal pattern kung saan makikita natin meron itong 3 peaks. Middle peak is the head being the highest na sinundan ng lower high sa kanan. A potential downward trend. Katulad ng example natin kanina, hindi natin kailangan ng perfect head and shoulder. Ang kailangan natin makita ay yung weakness ng prevailing trend. In this example, S&P 500, 1 hour time frame, kaya medyo mas volatile siya. Pero makikita natin after this rally, pumasok siya sa consolidation at nag-form ng head and shoulder. Dahil yon sa lower high niya dito at nag-drop na siya. At dito naman sa second example natin, head and shoulder pa din siya. Pero ang kinuha ko ay yung mas malaking impulse price swing kasi nag-form naman talaga siya ng head and shoulder. At malinaw na bearish price action siya based on the structure. Kahit hindi tayo pamilyar sa head and shoulder. This price action sa kanan na hindi na makaangat and form a lower high, it's a good indication of weakness sa parte ng bulls at ang lakas naman ay nangingibabaw sa parte ng mga sellers. So kaya nagresulta siya sa price drop. Another common reversal pattern na tinitingnan ng mga trader ay ang double bottom for bullish confirmation at double top for bearish bias. Another common reversal pattern ay yung top and handle and inverse head and shoulder. Pero ang idea nito parehas lang ng sa head and shoulder and inverse head and shoulder. Makakakita lang tayo ng parang cap which is magbibigay sa atin ng consecutive higher low katulad nito. Din ito yung handle, another formation of a higher low. So kahit hindi natin alam yung cap and handle, based on price structure, magbibigay siya sa atin ng bullish bias. So ilan lang ito sa mga common chart patterns na tinitingnan ng mga traders at kung familiar tayo dito, kahit hindi ito parte ng ating trading strategy, makakatulong pa din siya para mas mapagtibay ang ating bias. Just in case na lumabas yung formation na align sa ating trading strategy. Okay? So I hope meron na naman kayong napulot dito sa trading tips video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.